May dumadating na punto sa buhay kung saan ang isang bagay na tila ordinaryo ay nagsisimulang bumulong ng katotohanang mahirap baliwalain. Isang detalye, isang pagkakataon, isang oportunidad na biglang sumusulpot at ramdam mong hindi lang ito nagkataon. Parang matagal nang sinusubukan ng universo na ibunyag ang isang lihim na nandyan lang, naghihintay na maging handa ka nang makita ito. At kapag nabunyag na ang lihim na yon, nagbabago ang lahat. Ang pera ay nagsisimulang dumating mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ngunit bago mangyari yon, mayroon kang kailangang gawin. Isang bagay na simple, halos halata, ngunit isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan ng tao. At dito mismo nagsisimula ang pagbabago. Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit ang ilang tao, kahit iyong mga matatalino, masisipag, at puno ng magagandang intensyon, ay nananatiling nakulong sa isang siklo, tambak na bayarin, lumilipas na oportunidad. Isang patuloy na pangamba na lumalala sa tuwing bubuksan nila ang kanilang bank statement. Marahil nangyari na rin ito sa iyo. Ang pakiramdam na patuloy kang humahabol, ngunit kasabay nito ay lalo kang lumalayo sa iyong tunay na ninanais. Bakit nangyayari ito? Bakit ang ilang buhay ay tila nananatiling nakakulong, habang ang iba naman ay namumukadkad ng halos walang kahirap-hirap? At mas mahalaga, bakit hindi maaaring ang iyong buhay ay maging isa sa mga namumukadkad ngayon din? Ang mga tao ay naniniwala na kulang sila sa oportunidad, kulang sila sa oras, kulang sila sa pera, ngunit ang tunay na kulang sa kanila ay pananaw. Hindi ang yaman ang nawawala. Ito ay ang perspektibo. Ito ang panloob na frequency na hindi pa nasasaayos upang matanggap ang kung ano ang handa ng ibigay ng universo. At narito ang isang bagay na natutunan ko sa loob ng maraming dekada, hindi dumarating ang pera dahil nagsisikap ka ng husto. Dumarating ang pera dahil nagiging magnet ka. Ang pagsisikap ay sumasama lamang sa kung ano ang napagdesisyonan mo ng akitin. At ang magnet na ito ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pisikal na lakas, kundi sa lakas ng pag-isip. Sa isang malinaw, nakaayon, at may kumpiyansang pagtingin sa sarili. Sa tapang na yakapin na kaya mo at dapat kang mangarap ng higit pa. Ang totoo, ang takot ang siyang dakilang bantay ng mga pinto patungo sa kasaganaan. Takot sumugal. Takot magmukhang kahiyahiya. Takot mabigo. Takot na hindi sapat. Ilang desisyon ang hindi mo nagawa dahil mas narinig mo ang takot. Ilang beses kang isang hakbang na lang ang layo sa isang oportunidad, ngunit pinamanhid ka ng kawalan ng kumpiyansa. Karamihan ng tao ay hindi namamalayan na sila ay nakulong sa isang namamanang emosyonal na pattern, isang hindi nakikitang script na nagdidikta kung magkano ang pera na sa tingin nila ay nararapat sa kanila. Kung gaano karaming tagumpay ang pinapayagan nilang maranasan, kung gaano karaming kaligayahan ang tinatanggap nilang maramdaman. At ang script na ito ay napakatanda na kaya parang totoo. Ngunit hindi. Natutunan ko ito sa pinakamasakit na paraan. Bago pa man ang anumang libro, lektura, o pagkilala, isa lang akong ligaw na tao, nagtatrabaho sa kung saan-saan, walang layunin, walang direksyon, at sa totoo lang, walang paniniwalang kaya kong maging sinuman. Isang araw, habang nagtatrabaho bilang bumbero, umupo ako sa gilid ng hagdan pagkatapos ng nakakapagod na shift. Puno ako ng uling, pagod, bigo, at lubos na walang pananaw. At habang pinapanood ko ang usok na umuusok mula sa isang bagong kontroladong bodega, napagtanto ko na ang imaheng iyon ay isang salamin ng aking sariling buhay. Lahat ay nasusunog sa loob, lahat ay bumabagsak. Ngunit patuloy akong nagpapanggap na maayos ang lahat. Eksakto sa kalagayang iyon nang may maglagay ng libro sa aking mga kamay. Isang libro na hindi lamang nagpabago ng aking buhay, kundi nagbigay din sa akin ng isang bagay na hindi ko pa naranasan kailanman, isang bagong panloob na pattern. Hindi ako nagbago ng buhay dahil nakahanap ako ng ibang trabaho. Nagbago ako ng buhay dahil nakahanap ako ng bagong ako. At nang lumitaw ang bagong ako na ito, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad na tila sumusulpot mula sa lupa. Hindi ito nagkataon. Ito ay frequency. Ito ay alignment. Ito ay desisyon. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay gumagawa ng maliit na pagbabago at bigla na lang ang kanilang buhay ay nagiging sunod-sunod na positibong pangyayari? Nakikilala nila ang isang tao, nakakatanggap ng hindi inaasahang mga proposal, natutuklasan ang mga talento na hindi nila alam na mayroon sila, at maging ang pera ay nagsisimulang lumitaw mula sa mga lugar na hindi nila inakala. Karamihan ay tinatawag itong swerte. Tinatawag ko itong attunement. Kapag gumagalaw ang iyong isip, gumagalaw ang universo kasama nito.
At hindi lang ito pilosopiyang nagbibigay inspirasyon. Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik sa psikolohiyang pang-ekonomiya na ang mga taong may malusob na financial self-image ay gumagawa ng mas maraming opportunistic na desisyon, nakakakita ng mas maraming daan, at mas mabilis na nakakabangon mula sa pagkalugi. Sa madaling salita, kapag nagbago ka sa loob, tumutugon ang mundo sa labas. Ang problema ay sinisikap ng karamihan ng tao na gawin ang kabaligtaran. Gusto nila ng bagong resulta gamit ang parehong lumang pag-isip. Gusto nila ng kasaganaan ng may takot. Gusto nila ng kaunlaran ng may kasalanan. Gusto nila ng pera, ngunit lihim silang naniniwala na hindi sila karapat-dapat magkaroon nito. Parang sabay mong pinipindot ang gas pedal at ang preno. Walang gumagalaw. At marahil ito ang pinakamalalim na bahagi ng lahat. Ang perang ninanais mo ay nandyan na, umiikot na, nasa kamay na ng isang tao sa mismong oras na ito. Ang tanging tanong ay, handa ka na ba para dumating ito sa'yo? Dahil darating ito. Ngunit hindi mangyayari iyon hanggat ipinipilit mong tukuyin ang iyong sarili batay sa iyong mga pagkakamali, iyong mga takot, iyong mga limitasyon. Ang kasaganaan ay hindi lumalapit sa mga nagtatago. Lumalapit ito sa mga taong buong pagmamalaking ipinapakita kung sino sila. Malinaw kong naaalala ang araw na ginawa ko ang pagpipiliang iyon. At sa araw na iyon nagsimulang dumating ang pera mula sa pinakamalalayong pinagmulan. Mga kliyenteng hindi ko pa nakikilala. Mga oportunidad na tila bigla na lang sumulpot. Mga taong nakarinig ng aking kwento at gustong makipagtulungan sa akin. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng desisyon, ang baguhin ang aking pagtingin sa sarili. Kapag nagpasya ka kung sino ka, nagpapasya ang universo kung paano ka gagantimpalaan. At marahil may nararamdaman ka ngayon. Isang pagkabalisa. Isang tawag. Isang pakiramdam na ang buhay na iyong tinatamasa ngayon ay hindi ang buhay na para sa'yo. At kung ganoon niya kung gayon ay nasa punto ka kung saan maaaring magbago ang lahat. Nang tuluyan kong naintindihan na hindi magbabago ang aking buhay hanggat nananatili akong nakakulong sa parehong limitadong pagtingin sa sarili, napagtanto ko ang isang bagay na mas malakas, ang pera ay hindi lumalapit sa mga taong tensyonado, desperado o emosyonal na nakakulong. Lumalapit ito sa mga taong nakaayon, may kumpiyansa, at bukas sa pagtanggap. At ito ang lumilikha ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nahihirapan para mabuhay at ng mga natural na umuunlad. Ngunit narito ang punto na halos walang nakakapansin, maaari mong harangan ang kasaganaan nang hindi mo man lang namamalayan. Hindi dahil hindi ka kaya, kundi dahil natuto kang mag-isip sa isang paraan na hindi naman talaga sa'yo. Isang paraan na namana, na kondisyon, at sinanay ng takot. Maraming tao ang patuloy na nagsasabi na hindi sila makakakuha ng mas maraming pera dahil mahirap ang bansa, dahil hindi matatag ang ekonomiya, dahil kulang sila sa edukasyon, dahil kulang sila sa koneksyon. Ngunit tanong ko, ang pinakamalaking hadlang ba ay talaga nga bang nasa labas? O nasa loob? Ilang oportunidad ang pinalipas mo dahil hindi ka man lang naniwalang kaya mong subukan? Ilang beses kang sumuko bago pa man magsimula dahil inakala mong hindi ka kaya? Nakakagulat kung paano sinasabotahe ng mga tao ang kanilang sarili nang hindi nila namamalayan. At ang pinakanakakagulat ay kapag sa wakas ay binago nila ang panloob na pattern na ito, nagsisimulang magpakita ang universo ng mga oportunidad na hindi nakikita hanggang noon. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao, kahit sa panahon ng krisis, ay mas umuunlad kaysa dati? At ang iba naman, kahit sa panahon ng kasaganaan, ay patuloy na naghihirap buwan-buwan. Nangyayari ito dahil ang pera ay hindi sumusunod sa lohika ng panlabas na mundo. Sinusunod nito ang lohika ng panloob na mundo. Sinusunod ka nito. At kung hindi ka mentally handa, kahit may maglagay ng perpektong oportunidad sa harapan mo, hindi mo ito makikita. At kahit makita mo pa, hindi ka maniniwalang karapat-dapat kang sunggaban ito. Ang katotohanan ay mahirap, ngunit nagpapalaya, hindi mo naakit ang iyong ninanais. Naakit mo ang pinaniniwalaan mong ikaw. At kapag sinasabi ko ito, hindi lang ako tungkol sa emosyonal na pananampalataya. Pinag-uusapan ko ang pag-ugali. Ang mga taong may panloob na paniniwala sa kasaganaan ay iba ang pagtingin sa buhay. Mas mabilis silang gumagawa ng desisyon, mas nagtitiwala sa kanilang sarili, tumatanggap ng kinakalkulang panganib, at may kakayahang maging malinaw ang pag-isip upang sabihin ang hindi sa kung ano ang naglilimita sa kanila at sa kung ano ang nagtutulak sa kanila. Ito ay behavioral science.
Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong may internal locus of control ay mas malamang na makabuo ng kayamanan, financial independence, at emosyonal na katatagan. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang pattern. At dahil pinag-uusapan natin ang mga pattern, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. Isa sa pinakamalaking bituin ng modernong entertainment ang ganap na nagpabago sa kanyang pinansyal na landas sa pamamagitan ng paglalapat ng eksaktong prinsipyong ito. Si Jim Carrey. Bago pa man makamit ang tagumpay, sinulatan niya ang sarili niya ng tseke para sa $10 milyong na may petsa ng ilang taon sa hinaharap at itinago ito sa kanyang bulsa na parang totoo. Hindi iyon biro. Ito ay pagkakakilanlan. Ito ay utos ng isip. Hindi lang niya inilarawan, isinabuhay niya ito. At ang kanyang buhay ay nagsimulang tumugon sa halos hindi kapanipaniwalang paraan. Mga pelikula, kontrata, pagkilala lahat ay nagsimulang umikot sa bagong pagtingin sa sarili na dala niya sa loob. Hindi niya ito naakit sa pamamagitan ng salamangka. Naakit niya ito dahil naging siya ang taong hinihingi ng kinabukasan na yon. At ngayon, narito ang isang mahalagang bahagi. Kung nagugustuhan mo ang nilalaman sa ngayon, mangyaring mag-click ng like at mag-subscribe sa channel. Hindi lang ito simpleng pakiusap. Ito ang nagpapahintulot sa mensaheng ito na makarating sa mas maraming tao, para lumago ang channel, para makagawa ng mga bagong video, para patuloy na maihatid ang lahat ng kaalamang ito ng may lalim. Ang bawat click ay talagang may pagkakaiba, parang nagtatanim ka ng buto na patuloy na sumisibol. Kung ang mensaheng ito ay lumilikha ng kaliwanagan sa loob mo, kung gayon tulungan mo itong lumaganap sa iba. Ang simpleng gawain ito ay bahagi ng lumalawak na enerhiya na sama-sama nating binubuo. Ngayon, bumabalik tayo sa mahalagang punto. Ang pera ay dumarating lamang mula sa hindi maiisip na mga pinagmulan kapag binago mo ang iyong panloob na pinagmulan. Kapag pinalitan mo ang takot ng paniniwala. Kapag pinalitan mo ang pagkapagod ng pananaw. Kapag pinalitan mo ang hindi ko kaya ng panahon na. At hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Nangyayari ito sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pagsasaayos. Maliliit na desisyon. Banayad na pagbabago. At marahil iniisip mo ngayon, ngunit saan ko ba sisimulan? Ang sagot ay mas simple kaysa sa iniisip. Simulan mong sanayin ang iyong isip na makita ang mga posibilidad kung saan dati mga limitasyon lamang ang iyong nakikita. Isipin ang isang karaniwang sitwasyon, nakatanggap ka ng alok para sa dagdag na trabaho, ngunit ang agad mong naiisip ay, hindi iyan para sa akin, o hindi ko dapat ipagsapalaran yan. Iyan ay nakasanayan na. Karamihan sa mga tao ay tinatanggihan ang mga pagkakataon nang hindi man lang sinusuri ang mga ito. Ngayon, isipin ang kabaligtaran, natanggap mo ang parehong alok, ngunit sa halip na umurong, itatanong mo, paano kung ito ang mismong magbubukas ng panibagong pintuan sa buhay ko? Ang simpleng gawain ng pagtatanong niyan ay ganap na nagpapabago sa kung paano gumagana ang iyong utak. Pinapagana mo ang mga bahagi na may kaugnayan sa pag-isip na nakatuon sa solusyon at pagtukoy sa mga pagkakataon. Hindi nawawala ang takot, ngunit kumakalma ito. Nagiging mas malakas ang kuryosidad kaysa sa kawalan ng seguridad. At dito, nais kong magmungkahi ng isang maliit na hamon para sa iyo. Sa susunod na 72 oras, sa bawat pagkakataon na may lumitaw na posibilidad, gaano man kaliit, maging ito ay isang imbitasyon, isang ideya, isang pag-uusap, isang realisasyon, sa halip na otomatikong tanggihan ito, tanungin ang sarili, paano kung ito ang magpapabago sa buhay ko? Iisang tanong lamang. Mapapansin mo na unti-unting nagsisimulang magreprogram ang iyong isip. Nagsisimula itong bumukas. At kapag bumukas ang isip, pumapasok ang universo. Nang magsimula akong maunawaan na hindi tumutugon ang universo sa mga aksyon ko, kundi sa aking panloob na estado, nalaman ko na hindi nawawala ang mga pagkakataon, bulag lang ako sa mga ito. At ito ang naghatid sa akin sa isang mahalagang katotohanan. Lalabas lamang ang pera mula sa hindi maisip na pinagmulan kapag hininto mo ang pag-isip sa kung ano lamang ang maaaring magkamali at nagsimula kang isipin kung ano ang maaaring maging tama. Mukhang simple, ngunit dito mismo nahihirapan ang karamihan sa mga tao. Ang mga tao ay sanay na sa pag-asang mangyayari ang pinakamasama, kaya hindi nila namamalayan na ang ugaling ito sa pag-iisip ay lumilikha mismo ng hinaharap na kanilang kinatatakutan. Napansin mo na ba kung paano, kapag nag-aalala ka sa utang, problema, at kawalan ng katiyakan, lahat ay tila lumalala? Na para bang ang mundo mismo ay kumikilos laban sa iyo. Ngunit kapag may kumpiyansa ka,
Inspirado, motibado, ang maliliit na bagay ay umaayon, bumubukas ang mga pinto, at maging ang mga hindi kakilala ay tila gustong tumulong. Hindi iyon nagkataon lamang. Iyan ay enerhiya. Ang emosyon ay signal. Ang isip ay utos. At ang iyong isip ay patuloy na nagpapadala ng kahilingan sa universo, kahit hindi mo namamalayan. Ang tanong ay, humihingi ka ba ng kahirapan o kasaganahan? Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik sa neuroscience na ang mga taong nagbubuo ng paulit-ulit na pag-iisip ng pag-aalala ay pinapagana ang mga bahagi ng utak na responsable sa pagtukoy ng mga banta. Sa madaling salita, ang utak ay nagsisimulang makita ang panganib sa lahat ng bagay, kahit wala naman. Hinaharangan nito ang mahahalagang desisyon, sinisira ang pagiging malikhain, at pinipigilan kang mapansin ang malinaw na pagkakataon. Sa kabilang banda, ang emosyon ng posibilidad ay pinapagana ang mga bahaging responsable sa solusyon, pagsusuri at pagbabago. Kaya naman, kapag binabago mo ang iyong emosyonal na estado, ang mundo ay tila nagbabago rin kasama nito. Hindi ang mundo ang nagbago. Ikaw iyon. At upang ilarawan ito, tandaan ng isang tao na nasa kanya na ang buong mundo, ngunit nawala ang lahat dahil hindi siya natuto kontrolin ang kanyang panloob na estado, si Nicolas Cage. Nakaipon siya ng kayamanan, pagkilala, at pandaigdigang pagkakataon, ngunit ang kanyang baluktot na emosyonal na relasyon sa pera ang naghatid sa kanya sa pag-aaksaya, padalos-dalos na desisyon, at nakasisirang resulta. Hindi niya nawala ang lahat dahil sa kakulangan ng talento. Nawala niya ito dahil sa kakulangan ng pagkakahanay sa sarili. Ito ay masakit ngunit makapangyarihang halimbawa na hindi sapat ang kumita ng pera. Kailangan mo ng kaisipang kayang panatilihin ang iyong tinatanggap. Ito ang isa sa pinakamalaking katotohanan na natutunan ko, hindi ka makakatanggap ng higit sa kung ano ang kayang pangasiwaan ng isip mo. Hindi mahalaga kung may magbigay sa iyo ng pambihirang pagkakataon, isang negosyong may pangako, isang trabahong pinapangarap, o isang hindi inaasahang halaga ng pera. Kung hindi handa ang iyong isip, sinasadya man o hindi, ibabalik mo ang lahat sa universo. At ito ay nangyayari palagi. Mga taong kumikita ng malaki ngunit nawawala ang lahat. Mga taong nagsisimulang maganda ngunit sinasabotahe ang sarili. Mga taong gusto ang kasaganahan ngunit may paniniwalang tumatanggi dito. Nakilala ko ang daan-daang tao na tulad nito sa aking paglalakbay. Mga individual na may talento, malikhain, masipag, ngunit emosyonal na sinanay na mabigo. At hindi dahil pinili nila yon, kundi dahil hindi nila alam na may iba pang paraan upang mabuhay. At marahil ay dala mo rin ang pasaning ito nang hindi mo namamalayan. Marahil ay naramdaman mo na may humihila pabalik sa iyo. Marahil ay nangako ka sa sarili mo na hindi mo nagawang tuparin. Marahil ay naramdaman mong umiikot lang ang buhay. At sa kaibuturan, marahil ay tinatanong mo ang sarili, posible pa bang baliktarin ang sitwasyon? Possible. At ito ay nangyayari mas mabilis kaysa sa iniisip mo. Dahil kapag sa wakas ay nasira mo na ang panloob na balangkas na yon, tila nagmamadali ang universo na bumawi sa nawalang oras. Nagsisimulang lumitaw ang mga ideya, nagsisimulang dumating ang mga tao, nagsisimulang dumating ang mga alok at lahat ng ito ay mula sa mga lugar na hindi mo kailanman maiisip. Isang mensahe sa tamang panahon. Isang pag-uusap na nagbabago ng lahat. Isang kasanayan na hindi mo sinasadyang natuklasan. At habang mas iniaayon mo ang iyong sarili sa loob, mas dumarami ang mga hindi inaasahang pinagmulan na ito. Naaalala ko ang isang panahon sa buhay ko, pagkatapos buksan ang aking unang kumpanya sa paglilinis, nang hindi ko maunawaan kung paano dumadaloy ang pera ng tuloy-tuloy. Wala akong formal na edukasyon. Wala akong karanasan sa negosyo. Wala akong competitive advantage. Ngunit mayroon akong isang bagay na ilan lang ang mayroon, nagpasya na ako na magiging sagana ako. At ang desisyon na yon, ang panloob na paninindigan na yon, ang naging dahilan upang umakit ako ng mga kliyente, kahit hindi ko alam kung ano ang eksaktong ginagawa ko. Pinag-uusapan ako ng mga tao sa iba. Tila lumitaw ang mga pagkakataon kung saan-saan. At minsan, naiisip ko, saan nanggagaling ito? At ang sagot ay palaging pareho, nanggagaling ito sa loob. At marahil ay nararanasan mo ang kabaligtaran, naghahanap, nagpupursige, nagpipilit, sumusubok, ngunit lahat ay tila hindi gumagalaw. At kung ganoon nga ang sitwasyon, makakasiguro ka, hindi ang mundo ang humaharang sa iyo. Ito ang iyong panloob na frequency na hindi pa tumatanggap sa posibilidad ng isang bagay na mas malaki.
Hindi dahil hindi mo karapat-dapat, kundi dahil hindi ka naturuan na gumana sa mode ng kasaganahan. Ngunit magbabago iyon sa sandaling magpasya kang magbago. At narito ang isa pang tanong na maaaring magbago ng pananaw sa loob mo: kung makahanap ka ng pera ngayon, emosyonal ka bang handang tanggapin ito? At kung may pagkakataong lumitaw bukas, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na sunggaban ito? At kung nagpasya ang buhay na sorpresahin ka, tatanggapin mo bang masorpresa? Pag-isipan mo iyan. Nang magsimula akong magmasid ng buong atensyon kung paano gumagalaw ang pera sa buhay ng mga tao, nalaman ko ang isang bagay na ganap na nagpabago sa aking pagkaunawa sa kasaganahan: ang pera ay hindi sumusunod sa lohikang linear. Hindi lamang ito nagmumula sa iyong trabaho, sa iyong sweldo, sa iyong teknikal na kaalaman. Nagmumula ito sa kabuuan ng iyong mental na estado at sa iyong kakayahang kumilos kapag ang universo ay nagpapakita ng isang butas. Isang maliit na bintana. Isang banayad na senyales. At karamihan sa mga tao ay binabaliwala mismo ang mga senyales na ito. Hindi dahil sa masamang hangarin o katamaran, kundi dahil sa nakasanayan. Ang mga tao ay tinuruan, mula pa noong bata, na mag-isip sa limitadong paraan. Daanin ang ligtas na ruta. Huwag magpanganib. Huwag masyadong mangarap ng malaki. Gawin ang ginagawa ng iba. Halos parang isang kolektibong pagsasanay upang masigurong walang hihigit sa kanilang namamanang kapalaran. At ang pinaka-nakapapansin ay marami ang sumusunod dito nang hindi namamalayan. Namumuhay sila ng buong buhay sa loob ng mga balangkas na hindi nila pinili. Emosyonal, pinansyal, propesyonal na balangkas. At kapag may gustong lumagpas sa limitasyong iyon sa loob nila, agad silang hinihila pabalik ng kanilang isip. Na para bang sinasabi, hindi yan para sa'yo. Ngunit paano kung para sa'yo nga? Nakita ko ang mga taong matatalino na tinanggihan ang pambihirang pagkakataon dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang sarili. Nakita ko ang mga taong sinasarhan ang mga pinto bago pa man buksan dahil emosyonal na sanay sila sa pagkatalo. Nakita ko ang mga taong sinasayang ang pambihirang talento dahil hindi nila matanggap ang ideya na makita. Ang takot, kapag niyakap bilang pagkakakilanlan, ay ginagawang anino ang mga higante. At hindi lumalapit ang pera sa mga nagtatago mula sa sarili nilang kadakilaan. Isaalang-alang kung paano nakikitungo ang karamihan sa mga pagkakataong pinansyal, nakakakita sila ng bagong landas at agad na hinahanap ang mga panganib, hindi ang mga posibilidad. Iniisip nila ang lahat ng maaaring magkamali at bihira nilang isipin kung ano ang maaaring maging tama. Para silang nakaprogram na itulak palayo ang mismong sinasabi nilang gusto nila. At hindi iyon nagkataon lamang. Ipinapakita ng modernong psikolohiya na ang mga tao ay mas pinoprotektahan ang kung ano ang mayroon sila, kahit kaunti pa yan, kaysa sa paghahanap ng isang bagay na mas malaki na makakatulong sa kanilang paglago. Tinatawag itong loss aversion. Ito ay isang emosyonal na mekanismo na napakalakas kaya't mas pinipili ng mga tao na manatiling malungkot kaysa ipagsapalaran ang pagiging masaya. At iyan ang sumira sa buhay ng isang taong may potensyal na maging mas higit pa sa kung ano siya, si Amy Winehouse. May talento, kakaiba, matindi, ngunit emosyonal na nakikipaglaban sa kanyang sarili. Ang panloob na paniniwalang dala niya, kasama ang magulong kapaligiran na kanyang kinalakhan, ay bumuo ng napakalakas na agos ng self-sabotage na sumira hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang buhay. Wala siyang problema sa talento, ni sa pagkakataon. May problema siya sa panloob na pagkakahanay. At ito ay nagpapakita na ang kasaganahan ay hindi lamang nakasalalay sa kakayahan. Nakasalalay ito sa pagkakakilanlan. Nakasalalay ito sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Nakasalalay ito sa enerhiyang inilalagay mo sa mundo. At kung totoo iyan, at ginagarantiyahan kung totoo nga, kung gayon, kailangan mong simulang kumilos tulad ng taong nais mong maging, hindi tulad ng taong pinasanay sa iyo na maging. Binabago niyan ang lahat. Dahil kapag kumilos ka mula sa iyong kinabukasan, hindi sa iyong nakaraan, nagsisimulang ayusin ng universo ang mga piraso sa paligid mo. Para itong pagpihit ng manibela ng isang napakalaking barko, sa simula, tila wala lang, ngunit sa loob ng ilang metro, ganap na nagbago ang direksyon. Kaya paano ito naangkop ngayon? Hayaan mong bigyan kita ng ilang simpleng halimbawa, ngunit napakabisa, isipin na gusto mong dagdagan ang iyong kita. Karamihan sa mga tao ay susubukan na magtrabaho ng mas matagal, gumawa ng dagdag na gawain, o maghanap ng pangalawang trabaho, palaging iniisip sa termino ng pisikal na pagsisikap. Ngunit ang isang taong may kaisipan ng kasaganahan ay iba ang paglapit.
Mag-iisip ang taong iyon, anong kasanayan ang pwede kong paunlarin na babayaran ako ng mga tao para ihatid? Binabago ng tanong na ito ang lahat. Nagbubukas ito ng mga panloob na pinto. At ang mga panloob na pinto ay laging nauuna sa mga panlabas na oportunidad. Isa pang halimbawa, isipin mong nasa isang walang pagbabagong kapaligiran ka ng trabaho. Karamihan ay tatanggap lang, magreklamo, at magtatangkang mabuhay. Ngunit ang isang taong nakahanay sa kasaganaan ay nagsisimulang kumilos na para bang karapat-dapat na sila ng higit pa. Ang taong ito ay kumikilos ng may layunin, isinasaayos ang kanilang mga iniisip, pinapataas ang antas ng kanilang responsibilidad, pinagbubuti ang kanilang kapaligiran, at mas mabilis matuto. At pagkatapos, bigla na lang, lumilitaw ang isang panloob na oportunidad sa kumpanya o isang panlabas. At sinasabi ng iba, ang swerte naman. Ngunit hindi ito swerte. Ito ay paghahanay na sinamahan ng aksyon. O isipin ang isang mas karaniwang sitwasyon, may ideya ka na pwedeng magbigay ng karagdagang kita, ngunit itinago mo ito sa iyong sarili dahil iniisip mong walang magkakainteres. Mas maraming pangarap ang sinisira ng kaisipang ito kaysa anumang krisis sa ekonomiya. Ang mga taong may kaisipang pangkasaganaan ay hindi nagtatago ng mga ideya. Sinusubukan nila ang mga ito. Nag-eksperimento sila. Nag-a-adjust sila. Sinusubukan nila ulit. At sa prosesong ito nagsisimulang lumitaw ang mga landas na hindi maiisip. Naranasan ko ito mismo nang sinimulan ko ang aking negosyong paglilinis. Wala akong teknikal na kaalaman, walang advanced na kagamitan, walang pera, at walang formal na edukasyon. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi napapansin ng marami, handa akong palagin ito, anuman ang mangyari. At ang panloob na saloobing ito ang nagtulak sa mga kliyente na irekomenda ako nang hindi ko hinihingi. Lumitaw ang mga oportunidad. At sa bawat serbisyong ibinibigay ko, mas maraming hindi inaasahang pinagmulan ang lumitaw. Isang kliyente ang naghatid sa isa pa. Isang usapan ang humantong sa isang panukala. Isang oportunidad ang nagdulot ng mas malaki pa. At nangyari ito dahil hindi ako kumilos na parang isang nagsisimula pa lang. Kumilos ako na parang isang taong nakapagpasya ng umunlad. At marahil, nakakaranas ka ng katulad na bagay ngayon. Marahil may ideya kang nakatago, ngunit hindi na isa sa katuparan. Isang natutulog na talento. Isang pangarap na binitawan mo dahil sinabi ng isang tao na imposible ito. Marahil ay tinanggap mo ang mga limitasyon na hindi naman sa iyo sa simula pa lang. At kung ganoon, panahon na para lumampas ka. At narito ang isang maliit na ehersisyo upang tulungan ka, sa loob ng susunod na 3 araw, sa tuwing lilitaw ang pag-aalinlangan, agad itong palitan ng isang simpleng tanong, paano ko ito magagawang oportunidad? Binabago ng tanong na ito ang direksyon ng iyong focus. At kung saan napupunta ang focus, doon dumadaloy ang enerhiya. At kung saan dumadaloy ang enerhiya, doon nagbabago ang realidad. Nang sa wakas ay naunawaan ko na ang universo ay mas tumutugon sa aking panginginig kaysa sa aking mga salita, napagtanto kong may isang huling hakbang, marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Para dumating ang pera sa akin sa mga ganap na hindi inaasahang paraan, kailangan kong tanggapin na hindi ko trabaho ang kontrolin kung saan ito manggagaling. Ito ang pagkakamaling nakakulong sa karamihan ng tao. Naniniwala sila na ang kasaganaan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng isang tiyak na daan, isang trabaho, isang nakapirming sahod, isang pangalawang trabaho, isang inaasahang buwan ng kita. Ngunit ang universo ay hindi kumikilos sa tuwid na linya. Ito ay kumikilos sa pamamagitan ng mga koneksyon. Sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang tulay. Sa pamamagitan ng mga sinkronisidad. Dito natatapos ang proseso, kapag ginawa mo ang iyong bahagi sa pag-isip, emosyon, at pag-ugali, nagsisimulang ilipat ng buhay ang mga bagay na hindi mo kayang ilipat ng mag-isa. Para bang inoobserbahan ng universo ang bawat maliit mong desisyon, bawat panloob na pagsasaayos, bawat pagbabago sa iyong kilos, at sinasabing, ngayon, sa wakas, handa ka na. At pagkatapos, nagsisimulang magising ang mga natutulog na oportunidad. Lumilitaw ang mga taong hindi mo akalain na may dalang mga panukala, rekomendasyon, pakikipagtulungan, imbitasyon. Ang mga ideyang tila malayo ay nagiging posible. At ang perang tila imposible, nakakahanap ng daan patungo sa iyo. Nakita ko itong mangyari ng libu-libong beses, ngunit malinaw kong naaalala ang isang sitwasyon na nasaksihan ko nang nagsasagawa ako ng pagsasanay sa isang malaking grupo ng mga estudyante.
Isang babae ang nagtaas ng kamay at sinabing siya ay may utang, pagod na pagod sa emosyon, at lubos na walang paraan para makaahon. Sinubukan na niya ang lahat at walang gumana. Ngunit, sa unang pagkakataon, nagpasya siyang ilapat ang eksaktong sinasabi ko sa iyo dito. Binago niya ang kanyang panloob na pattern, bago subukang baguhin ang kanyang panlabas na pattern. Iyon lang. Huminto siya sa pagtutuon sa takot at nagsimulang magtuon sa kung ano ang gusto niya. Huminto siya sa pakiramdam na maliit at nagsimulang kumilos na parang isang taong karapat-dapat sa kasaganaan. At sa loob ng wala pang 7 araw, isang tao na hindi niya nakakausap sa loob ng maraming taon ang nakipag-ugnayan. Nag-aalok ng oportunidad sa trabaho na hindi lamang nagbayad ng kanyang mga utang kundi nagbukas din ng mga pinto na hindi niya kailanman naisip na umiiral. Tinanong ko kung ano ang pakiramdam niya, at sumagot siya ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Pakiramdam ko ay hinihintay lang ako ng buhay na huminto sa pagkatakot. At ganoon nga yon. Hindi maghahatid sa iyo ang buhay ng anuman habang ikaw ay nanginginig sa takot. Isinasara ng takot ang mga pinto. Pinapakipot ng takot ang iyong paningin. Ginagawa ng takot na bigyang kahulugan ang mga oportunidad bilang banta. Ngunit ang kumpiyansa, ang kumpiyansa ay ang kabaligtaran. Lumalawak ang kumpiyansa. Nagbibigay liwanag ang kumpiyansa. Lumilikha ang kumpiyansa ng espasyo para makapasok ang bago. At iyan ang dahilan kung bakit ang pera ay nagmumula sa hindi maiisip na mga pinagmulan kapag sa wakas ay tinanggap mo na hindi mo kailangang kontrolin ang bawat isang hakbang, kundi utusan lamang ang iyong panloob na direksyon. At ngayon, nais kitang dalhin sa isang pagninilay na marahil ay hindi mo kailanman pinag-isipan. Ilang pinagmulan ng kasaganaan ang sumubok na pumasok sa iyong buhay, ngunit hindi mo napansin. Ilang tao ang gustong tumulong sa iyo, ngunit sarado ka sa emosyon. Ilang ideya ang iyong ibinaon bago mo pa man masubukan. Ilang oportunidad ang iyong tinanggihan dahil hindi mo naramdaman na handa ka. Karamihan sa mga pagkalugi sa pananalapi sa iyong buhay ay marahil hindi nangyari dahil sa kakulangan mo ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan mo ng panloob na pahintulot. At ito ay nagpapalaya dahil kung ang problema ay panloob, gayon din ang solusyon. At kapag nagbago ka sa loob, inaayos muli ng buhay ang sarili nito sa paligid ng pagbabagong iyon. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na mahalaga tungkol sa sandali kung kailan nagsisimulang mangyari ang lahat. Kailangan mong kumilos na para bang mayroon ka ng access sa resulta. Hindi ito pagkukunwari. Ito ay pagiging. Dahil kapag kumilos ka na parang isang taong nasa antas na ng kasaganaan, nagsisimulang tumugon ang universo na para bang ikaw ay nasa antas na yon. Hindi ito delusion. Ito ay psikolohiya na pinagsama sa enerhiya. Ang mga taong nagtataglay ng mga pag-ugali na akma sa hinaharap na kanilang ninanais ay nakakaranas ng mas mabilis na resulta dahil ang utak ay nagsisimulang gumana sa solution mode, hindi sa survival mode. Isipin ang isang praktikal, lubhang karaniwang sitwasyon, nagpasya kang gusto mong dagdagan ang iyong kita, ngunit lahat ng iyong mga pag-ugali ay nananatiling pareho, ang iyong routine, ang iyong mga desisyon, ang iyong kilos, ang iyong enerhiya. Parang humihingi ka sa universo na dalhin ka sa susunod na antas habang ikaw ay nananatiling nakakapit sa nauna. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang mga pag-aalinlangan, ginagantimpalaan nito ang mga desisyon. At sa oras lamang na magpasya kang karapat-dapat ka sa higit pa, at kumilos ng naayon, nagsisimulang dumating ang pera sa mga landas na hindi nakikita dati. Isa pang praktikal na halimbawa na nakikita ko, halos araw-araw, mga taong nagnanais na umunlad, ngunit ginugugol ang kanilang mga araw sa pagreklamo, pagpuna, pagpapalakas ng mga salaysay ng hirap. Hindi nila napagtatanto na ganap silang inilalayo nito mula sa kung ano ang sinasabi nilang gusto nila. Walang kasaganaan kung may reklamo. Ang pagreklamo ay isang vibrational na kahilingan para sa buhay na maghatid ng mas marami sa kung ano ang hindi mo gusto. At naghahatid ang buhay. Ngunit kapag nag-focus ka sa mga solusyon, pag-asa, at pasasalamat, nagsisimula kang maglabas ng vibration na katugma sa kasaganaan. At pagkatapos ay darating ito. Ganoon lang kasimple. At ngayon, nais kong magmungkahi ng isang huling hamon, marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa loob ng susunod na 7 araw, kumilos na parang isang taong nabubuhay na ng sagana. Hindi mo pa kailangang magkaroon ng pera. Kailangan mo lang kumilos ng may panloob na tindig ng isang taong karapat-dapat, tumatanggap at umaasa ng kasaganaan. Lumakad ng may mas malaking kumpiyansa. Magsalita ng mas malinaw.
Ayusin ang iyong buhay na parang naghahanda ka para sa isang bagay na mas malaki. Dahil ganoon nga. At kapag ginawa mo yon, may nagbabago. May nagigising. May nagsisimulang umayon. At bigla na lang, ang tila imposible ay nagsisimulang maging posible. At ang tila malayo ay nagsisimulang lumapit. At ang tila isang pangarap ay nagsisimulang maramdaman na parang tadhana. Darating ang pera. At ito ay magmumula sa mga pinagmulan na hindi mo kailanman naisip. At habang pinapayagan mong gumana ang mga ideyang ito sa loob mo, tandaan na may isang tao, sa kung saan, na humaharap sa eksaktong parehong pag-aalinlangan na hinarap mo na. Isang tao na marahil ay isang hakbang na lang ang layo para makita ang kanilang sariling buhay ng may bagong pananaw, ngunit kailangan lang marinig ang isang pangungusap sa tamang sandali para magising. Kaya, kung ang nilalamang ito ay umayon sa iyo, ibahagi ito sa isang espesyal na tao. Minsan, isang simpleng galaw ang nagiging pagbabago na hinihintay ng taong iyon sa loob ng maraming taon. At narito ako, naghihintay para sa iyo sa susunod na video.